Sa Aklat Katolikong pinamagatang Faith of Millions sa pahina 9 ay nakasulat ang ganito. Bakit dapat siyasatin ang relihiyong Katolika? Walang paksang higit na karapat-dapat na siyasatin, kundi ang relihiyong Katolika. Ito ay nakapagdulot ng isang matindi at namamalaging hikayat sa isipan at buhay ng sangkatauhan. Sa katotohanan, walang taong makapaghahangad na maging tunay na nakapag-aral na namamalaging walang alam sa isang institusyon sa mundo ngayon na ang pinagmulan ay matutunton ng tuwiran kay Hesukristo. Mga kaibigan, abangan po ninyo ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa Ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, welcome pong muli sa palatuntunang Ang Pagbubunyag. Muli po namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa isang napakahalagang pagtalakay na hangad po naming makatulong panglalo sa inyo sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, pinupuna at minamasama po ng iba ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo na pagsisiyasat o pagsusuri sa mga aral na itinataguyod ng ibang relihiyon. Inaakala po nilang ginagawa ito ng Iglesia ni Cristo upang manira ng ibang relihiyon, lalo pa nga po kapag ang napagtutuunan ng pagsusuri ay ang Iglesia Katolika Romana. Ngunit kailanman po ay hindi po kami inakay ng layuning manira sa ginagawa naming pagbubunyag ng alinmang maling aral ng mga relihiyon, lalo na nga po ng mga relihiyong napatatawag na Kristiyano. Ang tanging concern po ng Iglesia ni Cristo ay maihayag ang katotohanan ng Panginoong Diyos at para po sa kaligtasan ng tao. Ang totoo mga kaibigan, kung sinisiyasat man natin ang mga aral sa Iglesia Katolika Romana, mismo pong mga pari ng Iglesia Katolika ang nagsasabing dapat siyasatin ang simbahang Katoliko. Ano pong katunayan yan? Sa isang aklat po nila na pinamagatang The Faith of Millions, The Credentials of the Catholic Religion, na isinulat po ng isang pari na nagngangalang John A. O'Brien, dito po sa pahina 9, bakit dapat siyasatin ang relihiyong Katolika? Walang paksang higit na karapat-dapat na siyasatin, kundi ang relihiyong Katolika. Ito ay nakapagdulot ng isang matindi at namamalaging hikayat sa isipan at buhay ng sangkatauhan. Sa katotohanan, walang taong makapaghahangad na maging tunay na nakapag-aral, na namamalaging walang alam sa isang institusyon sa mundo ngayon na ang pinagmulan ay matutunton ng tuwiran kay Hesukristo. Maging ang pinakadakilang bayani ng ating lahi, mga kaibigan, si Gat Jose Rizal, ay merong pahayag dito po sa kanyang aklat na pinamagatang Liham ni Rizal sa Kadalagahan ng Malolos. Sa page 11 ay ganito naman po ang ating mababasa. Ikapito, liningin ninyong magaling kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristo na panlunas sa hirap ng mahirap, pang-aliw sa dusa ng nagdurusa. Alalahanin ninyo ang lahat ng sa inyo'y itinuturo, ang pinatutunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa ilalim ng lahat ng misa, nobena, kwintas, kalmen, larawan, milagro, kandila, koreya at iba't iba pang iginigiit, inihihiyaw at isinusurot araw-araw sa inyong loob, tainga at mata, at hanapin ninyo ang puno at dulo, at saka iparis at tingnan ninyo kung hindi ang inyong pagkakristyano ay paris ng inaalagaang gatasang hayop o paris ng pinatatabang baboy kaya, na di pinatataba alang-alang sa pagmamahal sa Kanya,
kundi maipagbili ng lalong mahal upang lalong masalapian. Mga kaibigan, maging noon pa po ay ipinapayo na ng dakilang bayani ng ating lahi na dapat po talagang suriin ang relihiyong Katolika. Dapat po ba tayong magalit kay Dr. Jose Rizal at masamain ang kanyang ipinapayo sa atin? Sino po ba, mga giliw po naming mga televiewers, ang may utos na dapat tayong magsuri o magsiyasat? Pakinggan po ninyo, ang itinuturo po sa atin ng mga banal na kasulatan, ganito po ang nakasulat sa unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Mga kaibigan, ito po ang isang matibay na katunayang hindi totoo na pare-parehong sa Panginoong Diyos ang lahat ng relihiyon. Kung pare-pareho pong sa ating Panginoong Diyos, bakit pa tayo bibilinan ng mga apostol na huwag lahat ay paniwalaan kundi subukin o suriin muna kung tunay na sa Diyos? At sasabihin ba natin, naninira ang mga apostol o kaya'y nananakit ng damdamin? Kaya mga kaibigan, suriin po natin. Ayon na rin po sa mga paring Katoliko, papaano daw dapat siyasatin ang Iglesia Katolika Romana? Ang babasahin ko po ay isang aklat na pinamagatang The Faith of Our Fathers. Isinulat po ito ng isang kardinal na nagngangalang James Gibbons at itinagalog naman ni Rufino Alejandro ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Pakinggan natin sa mga pahinang 46 hanggang 47. Sa makatwid, upang masumpungan ng Iglesia ni Kristo sa hanay ng marami at salusalungat na nagsisipagpanggap, ay dapat muna nating siyasatin. Una, kung aling iglesia ang nangangaral ng buo at lubusan ng mga doktrinang ipinangaral ng mga apostoles. Ayon po sa Iglesia Katolika Romana, upang masumpungan ng tunay na Iglesia ni Kristo, ay dapat siyasatin. Una, kung aling iglesia ang nangangaral ng buo at lubusan ng mga doktrinang ipinangaral ng mga apostol. Mga kaibigan, ang ipinangaral ng mga apostol ay ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ang personal na gawain o pagkatao ng sinuman ang ating susuriin, kundi ang aral o doktrina ng isang iglesia. At ayon pa rin po sa ating Panginoong Jesucristo, bakit napakahalaga na ang suriin ay ang aral ng isang iglesia? Pakinggan po ninyo, ganito po ang kanyang pahayag dito po sa Juan sa 7:17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Mga giliw po naming mga televiewers, sa aral po at hindi po sa dami ng kaanib makikilala kung ang isang iglesia ay sa Diyos. Sa ating Panginoong Diyos, pawang mga aral ng Diyos ang sinusunod. Papaano po kaya kung may mga itinuturo na hindi po aral? Hindi rin po utos ng ating Panginoong Diyos, subalit ipinatutungkol naman nila sa Panginoong Diyos. Ang tanong, mga kaibigan, yun po kaya ay pahahalagahan ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo. Ganito po ang mababasa nating tugon na nakasulat dito po sa Mateo sa 15:9. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga kaibigan, tapos na po noon pa ang pasya ng ating Panginoong Diyos. Wala pong kabuluhan ang pagsamba sa Kanya kailanmat nakasalig sa mga aral at utos
na gawa lamang po ng tao. Kaya ayon na rin po sa mga paring Katoliko, tunay bang iglesia ang nagtuturo ng mga aral na iba sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro ng mga apostol? Ang babasahin ko po ay mula dito sa aklat na ipinakilala namin kanina, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sa pahina 45, ganito naman po ang kanilang sinasabi. Dahil dito, walang iglesyang makapagsasabing siya nga ang tunay na itinatag ng ating Panginoon kung ang mga doktrinang iniaaral niya'y kaiba sa mga doktrinang iniwan ng mga apostoles. Mga kaibigan, batay po mismo kung gayon sa mga otoridad Katoliko, alinmang iglesia ang nagtuturo ng anumang aral na iba sa mga aral ng ating Panginoong Diyos, ang gayon ay hindi tunay na iglesyang kay Kristo. Kaya nga po, ano ang mahigpit na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa kanyang mga aral na nakasulat sa Biblia? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Deuteronomio 12:32. Ganito po ang kanyang sinasabi. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Mga kaibigan, alinsunod po sa pagtuturo mismo ng ating Panginoong Diyos? Hindi na po aral ng ating Panginoong Diyos kapag ka po ito ay dinagdagan na o di kaya po ay binawasan. Kaya ito ang isa sa mga sisiyasatin natin ngayon patungkol sa Iglesia Katolika Romana. Wala nga po bang idinagdag o kaya'y ibinawas ang Iglesia Katolika Romana sa mga aral ng ating Panginoong Diyos? Abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng gagawin po nating pagtalakay. Magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, welcome back po sa palatuntunang Ang Pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa patuloy na ginagawang pagsisiyasat at pagbubunyag patungkol sa napakaraming maling aral na itinataguyod ng simbahang Katoliko. Mga kaibigan, kung sinisiyasat man po natin ang mga aral sa Iglesia Katolika Romana, katulad nga po ng ginagawa po natin ngayon, mismong mga pari po ng Iglesia Katolika ang nagsasabing dapat siyasatin ang simbahang Katoliko. At alinsunod nga po sa isa sa mga aklat ng Iglesia Katolika Romana, ang sabi nila, walang iglesyang makapagsasabing siya nga ang tunay na itinatag ng ating Panginoon kung ang mga doktrinang iniaaral niya'y kaiba sa mga doktrinang iniwan ng mga apostoles. Pansinin po natin, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ito nga po ngayon ang patuloy na ginagawa natin. Sinisiyasat po natin ang Iglesia Katolika Romana. Wala nga ba siyang binagong aral ng Biblia? Wala nga po ba silang idinagdag? Ang tinutukoy po natin ang Iglesia Katolika Romana o kaya'y ibinawas sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo, muli nating basahin ang kanilang aklat, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sa pahina 247, ganito po ang kanilang sinasabi naman. Sa loob ng ilang siglo, pagkatapos ng pagkakatatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay karaniwang iginagawad sa pamamagitan ng lubog. Ngunit mula ng ika-12 siglo, ang kaugaliang pagbibinyag sa pamamagitan ng buhos ay namayani sa Iglesia Katolika. Yayamang ang paraang ito ay walang gasinong sagabal na digaya ng bautismo sa pamamagitan ng lubog. Mga kaibigan, binago na po ng Iglesia Katolika ang aral ukol sa bautismong ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo. Mula po sa paglulubog, ginawa nilang buhos ang bautismo alang-alang po sa kumbinyensya. Ang sabi nila, wala raw kasi itong gasinong sagabal na digaya ng bautismo sa pamamagitan ng lubog.
Paano po ba ang tamang paraan ng bautismo ayon sa turo ng mga apostol? Buhos po ba o lubog? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Roma, 6, mga talatang 3 hanggang 4. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Narinig po ninyo mga kaibigan, ang bautismong itinuro po ng mga apostol ay itinulad sa paglilibing. Kaya lubog ang wastong paraan ng bautismo na itinuro po ng mga apostol. Ang nakalulungkot, binago po ito ng Iglesia Katolika Romana noong ika-12 siglo para po sa konbenyensya. Basta lang po ba binago ito ng Iglesia Katolika Romana? Sa aklat po nila na pinamagatang Siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, na isinulat ni Enrique de Monde, ganito po ang mababasa natin dito po sa page 168 hanggang sa page 169. Ang mga bagay o seremonya na ginagamit sa Santo Bautismo. Hihinga ang pari na makaitlo sa mukha ng bata na magwiwika. Umalis ka sa kanya, karumal-dumal na espiritu. Kukuha ang pari ng kaunting asin, ilalagay niya sa bibig ng bata na wiwikain. Tanggapin mo ang asin ng karunungan. Babasain ng pari ang kanyang hinlalaki ng laway at siyang ipapahid sa 2 tainga at sa ilong ng bata na wiwikain. Ifeta, na ibig sabihin, mabuksan at maging samyo ng masarap na amoy. Sa kahulihan, tatanungin ng pari, ibig mong mabinyagan ka? At ang isasagot ng padrino at madrino ay, oo po, ibig ko. Itutuloy ng saserdote at bibinyagan ang bata na ibubuhos ang tubig sa ulo niyang wiwikain, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo ang ginawa ng Iglesia Katolika Romana? Hindi lamang po nila binago ang wastong paraan ng pagbabautismo na itinuro ng mga apostol. Kung ano-ano pa po ang idinagdag nila rito. Naroong hingahan ng mukha ng bibinyagan, subuan ng asin, at pahiran ng laway. Meron pa pong tinatawag na mga padrino at mga madrino, o di kaya sa kasalukuyang tawag ay ninong at ninang, na silang sasagot sa tanong ng pare. Paano nga po bang makasasagot yung sanggol na binibinyagan niya? Alin po sa mga ito ang utos ng ating Panginoong Diyos, mga kababayan? Hindi po ba pawang dagdag lamang ang mga ito? Maliwanag po na ito ay paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos na huwag daragdagan ni babawasan ang kanyang mga utos. Pagdaragdag lamang po ba ang ginawa ng Iglesia Katolika? Aling aral po ng ating Panginoong Jesucristo ang binawasan naman ng Iglesia Katolika Romana? Pakinggan ninyo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Mateo sa 26 hanggang 28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kaibigan, nang itatagpo ng ating Panginoong Jesucristo ang banal na hapunan, nagpakain siya mula sa iisang tinapay na pinagputol-putol at nagpainom din mula po sa iisang saro.
Ang tanong, ganito po ba sa Iglesia Katolika Romana? Sangguniin natin muli ang kanilang aklat na ipinakilala namin sa inyo kanina, siyang inyong pakinggan ang aral na Katoliko. Ganito po ang kanilang sinasabi sa pahina 198. Ang pakikinabang o ang Sagrada Komunyon ay ang tunay na pagtanggap ng katawan at dugo ni Hesukristo sa ilalim ng anyong tinapay. Kaya nga, ang tatanggapin natin sa pakikinabang ay si Hesukristo rin, na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Tinatanggap natin si Hesukristo sa anyong tinapay lamang. Hindi dapat tayong uminom sa kalis upang tanggapin ang dugo ni Hesukristo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, binawasan po ng Iglesia Katolika ang aral ng Panginoong Hesus patungkol sa banal na hapunan. Inalis po nila ang pag-inom na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo na magsiinom kayong lahat dyan. Ang aral naman po ng Iglesia Katolika Romana, narinig po ba ninyo? Hindi dapat tayong uminom sa kalis upang tanggapin ang dugo ni Hesukristo. Magkaiba po. Sa bautismo at banal na hapunan pa lang yan, mga kaibigan. Malinaw na ang Iglesia Katolika ay hindi ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang masamang ibubunga ng pananatili ng mga Katoliko sa pagsunod sa mga maling aral ng kanilang simbahan? Hindi po kami sasagot. Pakinggan po ninyo ang pahayag po sa atin ng Biblia. Dito po sa 2 Pedro, sa 2 sa talatang 1. Ganito ang nakasulat. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Nakalulungkot, mga giliw po naming mga taga-subaybay, pero ito po ang pahayag ng Biblia. Mapapahamak po ang mga nagtataglay ng hidwa o maling pananampalataya. Pananampalatayang nakabatay sa mga aral na labag sa aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano po ang katunayang ikapapahamak, ang magdagdag o magbawas sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia? Pakinggan po ninyo ang pahayag na nakasulat dito naman po sa Apokalipsis 22, mga talatang 18 hanggang 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Mga kaibigan, tapos na rin po ang pasya ng ating Panginoong Diyos sa sino mang magdaragdag o magbabawas sa kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia. Daragdagan ng salot at aalisin ang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal. Sa madaling salita po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, hindi po maliligtas. Kaya wala pong kaligtasan sa loob ng Iglesia Katolika Romana. Kaya ano ang panawagan ng ating Panginoong Diyos? Sa lahat po ng mga nahulog sa maling aral at nahiwalay po sa Kanya. Pakinggan po ninyo, dito po sa Malakias, sa 3:7, ganitong pahayag. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin, at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Itinatanong ninyo, ano ang dapat nabing gawin upang makapanumbalik sa iyo? Mga kaibigan, ito po ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng nahulog sa pagtalikod
sa kanyang mga kautusan. Manumbalik sila sa kanya sa pamamagitan ng panunumbalik sa mga dalisay niyang aral na nakasulat sa Biblia. Kaya po, ito po ang anyaya po namin sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristong ito na naglilingkod sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kaibigan po naming kaanib sa Iglesia Katolika Romana, saliksikin po at suriin ninyo ang mga aral na itinataguyod sa loob ng iglesyang ito. Pakisubaybayan lamang po ang mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo dito po sa INC TV, maging sa Net25. Maaari din po kayong makinig sa INC Radio sa 954 kHz at maaari din po ninyong basahin ang aming mga Pasugo magazines, maging ang mga polyeto na ipinamamahagi po ng Iglesia ni Cristo. Inaanyayahan din po namin kayo, mga kaibigan, na daluhan ninyo ang mga pamamahayag at pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Maaari din po ninyong kausapin ang aming mga kapatid para kayo po ay masamahan, makapagtanong sa mga ministro at mga manggagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga lokal na malapit po sa inyong lugar. Mga kaibigan, alalahanin po sana nating lagi na ang nakataya rito ay ang ikapapahamak o ikaliligtas ng ating kaluluwa. Kaya't hanggat may pagkakataon pa, hanggat nasa atin pa po ang ating hiram na buhay at lakas, ay pagsikapan na po nating umanib sa tunay na relihiyon sa Iglesia ni Cristo, alang-alang po sa ikapagtatamo ng ating kaligtasan. Salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.